Philippines ว้ายชุดเก๋มากโอ้โหทำไมคืออะไรอ่ะเป็นชุดที่เก๋ดีคือล่มเลยอ่ะว้ายบางทีดูไม่ล่มอ่ะว้าวนี่ล่มเลยนี่ยังไงว้ายปลาเหรอเจ๊หรืออะไรคือดอกไม้หรือปลาหรืออะไรเก๋คือเรื่องเก๋มากถ้าการเก๋ทำรวมไหมสุดเก๋ปะโอ้โหยังน่าเชื่อเก๋ปกติเก๋ย่องยืนย่องยืนย่องลงเหยียบยืนเวอร์ว้าวแย่แต่ผมคือถ้าทีมวยเนาะลูกปลาล่าเรามันก็เลิศเลยเนาะตกไฟเลยนี่เราให้กล้องเลยตาเลิศทำไมกล้องไม่เหมือนคนอื่นล่ะเบลลปีมาว้าวตัวนี่เป็นทีรถเนาะว้ายแล้วมุมกล้องคือนี่สะบัดหัวไปเลยมาอย่างที่ไหนใครเป็นคนนะแต่สวยนะรู้สึกผิวสวยจังทุกทีว้าวว้าว yes ได้พอแล้วเริ่มยังไงนี่คือทีสะบัดผมเกินอีกสักรอบไหมล่ะยังไงล่ะหมุนสักรอบไหมมันเลิศนะธุรกิจทีนี้ So yun po ang reaksyon ng isang Thai vlogger dito kay Katrina Ligado sa kanyang evening gown competition para pa rin dito sa kanilang preliminary na ginanap kagabi sa Miss Supranational 2026. So doon sa ating mga naunang video ay ating napanood yung swimsuit ni Katrina kung saan ay binigyan natin ng score na 9/10 dahil masasabi natin mga kapolitika na talagang bumawi at isa si Katrina doon sa mga nag-stand out sa kanilang preliminary competition kagabi. At in fact, ang mga reaksyon ng ating mga netizen dito sa social media ay positibo at talagang namangha sila dito sa transformation ni Katrina. So in other words ay hindi binigo ni Katrina ang mga Filipino pageant supporters dito sa kanyang naging performance. So dito naman sa kanyang evening gown kung saan ay pula itong sinuot ni Katrina, ang masasabi ko mga kapolitika ay talagang nag-improve yung kanyang naging performance rin dito sa kanyang evening gown. So maganda at yung kanyang presence, kita nyo naman yung reaksyon ng mga tao na kung saan is naghiyawan sila dito sa sa pagkakita nila kay Katrina Ligado at even itong reaksyon ng isang Thai vlogger na ito na ang sabi niya ay maganda daw itong si Katrina. So abangan pa rin po natin yung kanyang susuotin doon sa finals kasi ang sabi kong pasabog dito sa preliminary competition ay mas pasabog doon sa kanyang finals. So dito sa kanyang naging performance mga kapolitika sa prelim ay yung magiging score ko dito kay Katrina is 9/10 rin. Kat is back in the game with her prelim swimsuit performance. First of all, I like her walk. Kudos to her trainer for finally straightening her knee. Love her styling too. Simple straight hair, enhanced in striking facial features. I am also happy to see her all smiles as she clearly enjoying on stage. The choice of her swimsuit is really good. To wear a one piece with a side cut was a strategic choice as it made her a standout. It was a very fashion forward styling. So yun mga kapolitika ang naging reaksyon ni Adam G dito sa naging styling ni Katrina sa kanyang preliminary competition. So
Abangan po natin ang mga susunod na kaganapan dito sa Miss Supranational sa pamamagitan ng ating candidate na si Katrina Ligado. So mula po dito kay Katrina is meron po palang post na naman itong si Atisa Manalo dito sa kanyang social media account, kung saan ay naging mas klaro na ngayon na merong kompetisyon na sasalihan itong si Atisa Manalo. So again, hindi natin kino-confirm kung talagang ito ay isang beauty pageant or isang international competition, kasi merong mga nagko-comment mga kapolitika na baka ito daw isang show, isang pelikula. So baka inaano lang yung hinahype lang itong Queen of the Islands kung ano ba talaga ito, kasi mga veterana at mga bigating mga pageant queens ang sasali dito. So imposible naman na sabay-sabay silang sasali, diba? So it might be a show, it might be a movie, or talagang actual na beauty pageant competition. So ito yung ating abangan dahil nagpaparamdam na nga itong si Atisa Manalo dito sa sinasabi nila na isa pa daw, Atisa pa. So ito yung post niya before nung sumali siya dito sa Miss Universe. So far mga kapolitika, yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant, in particular dito kay Katrina Ligado sa kanyang naging performance sa preliminary competition ng Miss Supranational. So kung kayo po ang tatanungin ano po ang inyong score na maibibigay dito sa kanyang evening gown competition, mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ongoing ang Miss Supranational pageant ngayon sa bansang Poland, at matinding discussion nga ngayon sa pageant community ang naganap ng Miss Supra Model of the Year segment noong linggo, dahil nga ang ating pambato na si Katrina Ligado hindi nakausad sa listahan ng mga winners. Another moment na hindi nakausad ang Pinas sa listahan simula na nangyari ito noong 2023. Ang Supra Model of the Year segment nga isa sa mga fast track challenges na nagbibigay nga ng spotlight sa isang kandidata. Ang pagpasok mo sa listahan ay pwedeng makadagdag sa'yo ng exposure at madalas nga makaka-influence sa final judging. Pinapakita sa challenge na ito ang strength ng kandidata sa catwalk, fashion sense at stage presence, na sinasabi nga mahalaga sa Supra brand na nakatuon nga sa modelist prototype, sa glamour at sa global appeal. Ito nga ang inaabangang segment ng mga pageant fans worldwide dahil nga magandang performance dito ay makatulong makapag-generate ng buzz sa social media, especially sa mga Pinoy supporters. At syempre mga nakakapasok nga dito ay kadalasan nagiging mga frontrunners na. Kaya nga after nung segment nung nakaraang linggo, hindi nga talaga maiwasan ang pagkadismaya ng mga Pinoy pageant fans. Maraming ang dismayado sa mga Pinoy pageant fans. Nagkalat ang mga negatibong komento sa mga pageant communities. Kasi nga inaasahan ng mga pageant fans na walk in the park kay Katrina ang segment na ito, pero anyari? Maganda at elegante naman ang lakad niya, pero sabi ng mga pageant fans, kulang daw sa wow factor. Ang outfit niya okay naman, classy na din, pero sabi ng iba, hindi naman striking gaya ng iba. Solid ang performance, confident at polished, pero hindi nga naging breakthrough moment. Ganun nga ang inaasahan ng ilang mga pageant fans na may breakthrough moment sana, kaya nga ganun na lang ang sentimiento nila. Wala pang Pinay delegate na nanalo ng mismong Supra Model of the Year title, pero may mga Pinay naman na nakapasok sa listahan each year. Masasabi natin gateway ito para sa mas mataas na credibility at visibility ng Pinay delegate sa Supra, pero wag nga mag-alala mga pageant fans dahil hindi naman to solid na magde-determine kung sino nga ang pwepwesto sa dulo. For example, Anna Valencia Lacrini of Germany last year, she topped the Europe group pero she ended first runner-up sa overall. Miss Malaysia last year, siyang winner sa Supra Model Asia and Oceania pero wala siya sa top 5. Naungusan niya si Tara last year pero si Tara ending third runner-up. Pauline Ami Links hindi rin siya nakausad sa Supra Model in 2023 pero nag-first runner-up siya. Kasi nga mga pageant fans, iba-iba naman ang criteria sa judging kaya wag muna tayong mag-dwell sa negativities. At iba rin ang momentum sa mga fast-track challenges pagdating sa mismong finals. At may historical pattern niya ang Supra. Lately, favored sila sa mga queens na nakapag-compete na internationally. Kaya nga wag muna tayong mawala ng pag-asa. This coming weekend, let's see kung ano pa nga pwede mangyari sa finals. Pero good news naman dahil binawi nga tayo ni Felipe Marasigan. Isa nga siya sa pumasok sa Mr. Supra Model of the Year. We didn't see this coming dahil isa siya sa pumasok sa top